Ito nga pala guys yung mga nangyayari dito sa accommodation. So bilang isang OFW, makakanasan mo dito yung matutulala ka na lang. Katulad niya ni Arjun, no? Hindi mo alam kung ano iniisip. Ito yung isa si JP, bagong gising, tulala din. Hindi mo alam kung ano yung mga nasa isip nila. Ito naman si Mark, gutom na gutom. Kasi siguro lasing. At itong iba naman guys, may pinipil upan dyan. Ito naman isa, si Paul, oh, tulala din. Naguhugas pero nakatulala, hindi mo alam kung ano iniisip. Dito talaga guys, bilang isang OFW ka, hindi mo alam yung makakamdaman mo, magiging masaya ka ba, kung ano namang iniisip natin. Yan, may nagluluto, may mga naguhugas ng plato, dito naman may kausap yung mahal niya sa buhay. So bilang isang OFW, makakamdaman mo talaga yung pagiging homesick kahit na marami kayong Pinoy dito. Meron pa dito isa si Louie Boy, oh, naglalaro. So ito yung mga isa sa mga pampalipas oras nating mga Pinoy dito sa Hungary. O bilang isang OFW ka, 'di ba? So ayan, pag gabi naman, kailangan natin magkwentuhan. So nagkikwentuhan ng mga bagay-bagay para malimutan yung mga bagay na makakapagpamiss sa'yo sa Pilipinas. So kung OFW ka, makakanasan mo yung mga gantong bagay na medyo nakaka-homesick. So, basta isipin mo na lang lagi kung nakakanasan mo man to na itong ginagawa mo is para sa pamilya mo. Kaya maging matatag ka lang, huwag kang sumuko kung may problema darating sa'yo. Normal lang yan. Palaging magdakasal. Yun ang importante. At syempre, libangin mo yung sarili mo kasama yung mga tropa, kaibigan mo. At huwag ka lang magmukmuk lagi sa kwarto. Hindi katulad niya, no? Palagi nasa kwarto. Pero pag nagiyayan gumala, gastos. Kaya ikaw, kung may kamag-anak ka, asawa, girlfriend, or kamag-anak na nasa abroad, palagi mo silang kamustahin, ipaalala sa kanila kung gaano mo sila kamahal. Kasi alam ko, nakikita mo sila palagi sa video call na masaya, pero deep inside, nalulungkot sila. Yun muna guys, maraming salamat sa inyo.